Kamukhang kamukha ninyo ang inyong lolo. Kilala mo siya? Siyempre, siya ang nagbigay sa akin ng pinakamalaking peklat sa buong buhay ko. Ngunit bago siya mamatay, tinalo ko siya. Ano? Halika na. Tingnan natin kung gaano ka talaga kalakas. Huwag! Sa pinakaliblib na bahagi ng kabundukan ng Samar, matatagpuan ang baryo ng San Isidro. Isa itong tahimik na baryo sa umaga. Ngunit pagsapit ng gabi, ay nababalot ng takot ang bawat tahanan. Sa loob ng maraming taon, sunod-sunod ang pagkawala ng mga tao. May mga magsasakang hindi na nakakauwi mula sa bukid. May mga mangingisdang natatagpo ang wala ng lamang loob. May mga batang bigla na lamang nawawala habang natutulog. Ngunit higit sa lahat, may isang kakaibang pangyayari na paulit-ulit na nagaganap tuwing papalapit ang taunang pista ng baryo. Nawawalang mga baboy, kambing, baka, kalabaw at maging mga tao. Ayon sa matatanda, ang mga ito ay kinukuha ng mga aswang bilang paghahanda sa kanilang sariling pista na ginaganap sa kailaliman ng kagubatan. Dahil sa takot, halos wala nang lumalabas kapag sumasapit ang dilim. Sa gitna ng lahat ng ito, may dumating na dalawang bagong muka sa baryo. Sila ay ang kambal na sina Rindo at Rando. Pareho silang matangkad, parehong matipuno, parehong may suot na lumang sombrero at nakasabit sa baywang ang mahabang itak. Ngunit ang hindi alam ng mga tao, sila ay mga makapangyarihang antingero. Mainit ang araw nang makarating sila sa sentro ng baryo. Maraming tao ang nakatingin sa kanila. Lumapit ang kapitan ng baryo na si Kapitan Lando. Mga bagong salta ba kayo rito? Opo, Kapitan. Naghahanap kami ng lugar na matitirhan. Delikado rito. Marami nang umalis sa baryong ito. Bakit naman po? Napabuntong hininga ang kapitan. Dahil sa mga aswang. Natahimik ang mga tao. May ilang napalunok, may ilang napayuko. Ngunit napansin ng kapitan na hindi man lamang natakot ang kambal. Ganun ba? Hindi kayo natatakot? Hindi naman po. Tao rin naman ang mga iyon, kahit minsan hindi na mukhang tao. Napakunot no ang kapitan. May kakaiba sa dalawang ito. Samantala sa dulo ng baryo ay nakatira ang matandang si Mang Tiban. May maliit siyang kubo na matagal nang walang nakatira sa tabi ng kanyang bahay. Doon pinatuloy ang kambal. Habang nagkakape sila sa hapon, nagsimulang magkwento ang matanda. 5 apo ko na ang kinuha ng mga aswang. Napayuko siya. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung buhay pa sila. Kailan nangyari yun? Tuwing malapit ang pista. Bakit pista? Hindi ko alam. Pero sabi ng mga ninuno namin, may sariling kapistahan ng mga aswang. Naging seryoso ang mukha ni Rindo. At kumukuha sila ng tao? Oo. Hindi ba sila nilalabanan? Tumawa ng maipit ang matanda. Tumawa ng mapait ang matanda. Marami nang sumubok. Wala nang bumalik. Pagsapit ng gabi ay tahimik ang buong baryo. Nakakandado ang mga bahay. Nakapatay ang karamihan sa ilaw. Ngunit sa loob ng kubo ng kambal ay gising pa sila. Nakaharap sila sa isang maliit na altar. May nakapatong na krus. May mga agimat. May mga lumang dasal na nakasulat sa balat ng kambing. Dahan-dahang inilabas ni Rindo ang isang pulang bato. Samantalang si Rando ay naglabas ng isang gintong singsing. Biglang umihip ang malamig na hangin. Ramdam mo?
Oo, marami sila. Hindi lang marami. Malalakas. Natahimik ang kambal. Alam nilang hindi ordinaryong mga aswang ang nasa baryong nito. Sa gitna ng kagubatan ay may isang kuweba. Sa loob nito ay may malawak na bulwagan na naliliwanagan ng mga apoy. Doon nagtipo ng mga aswang. Nakapalibot sila sa isang mahabang misa. Sa gitna ay nakaupo ang kanilang pinuno, si Supremo Kalansay. Isa siyang dambuhalang aswang na may mapupulang mata, mahahaba ang pangil at may balat na tila sinunog ng apoy. Lumapit ang isang tauhan niya, si Aswang Tuko. Supremo! Ano yon? May dalawang bagong dating sa baryo. Mga magsasaka? Hindi ko sigurado. Bakit? Hindi sila natatakot eh. Napangisi ang Supremo. Walang taong hindi natatakot sa atin. Yun nga po ang nakapagtataka. Tumayo ang Supremo. Bantayan ninyo sila. Opo, Supremo. At kapag nalaman ninyong sino sila, ano po ang gagawin namin? Lumabas ang mahahabang pangil ng pinuno. Patayin sila. Makalipas ang ilang oras ay may gumapang na anino sa bubong ng kubo ng kambal. Tahimik itong dumungaw sa siwang ng dingding. Ngunit biglang nagjuwanag ang loob ng kubo. Napatras ang nilalang. Nausok ang mukha nito. Agad itong tumalon pababa. Sa loob ng kubo ay nakangiti si Rando. May bisita tayo. Nakita ko. Susundan ba natin? Tumayo si Rando. Kinuha niya ang kanyang itak. Hindi. Bakit? Hayaan muna natin silang mag-isip na hindi natin sila napansin. Napangiti si Rando. Kinabukasan ay nagising ang baryo sa isang nakakagimbal na balita. Nawala ang anak ng panday na si Mang Celso. 12 taong gulang lamang ang bata. Nag-iiyakan ang kanyang pamilya. Nagtipo ng mga tao sa gitna ng baryo. Tulungan ninyo ako. Diyos ko, anak ko lang ang meron ako. Lumapit ang kambal. Kailan siya nawala? Kagabi. May nakita ba kayong kakaiba? May narinig akong kaluskos sa bubong. Biglang nagkatinginan si Rando at Rando. Pareho nilang naalala ang aswang na sumilip sa kanilang kubo. Kapitan, ano iyon? Maaari ba naming tingnan ang bahay? Bakit? Baka may maiwan na bakas. Pagdating nila sa bahay ay agad nilang napansin ang isang kakaibang marka sa bintana. Parang bakas ng kuko, ngunit hindi iyon kuko ng tao. Dahan-dahang hinawakan ni Rindo ang marka. Biglang lumiwanag ang kanyang agimat. Napaatras siya. Ano? Hindi ordinaryong aswang? Ano siya? Isa sa mga takapag-ipon ng bihag. Para sa pista? Oo. Naging mabigat ang kanilang mga mukha. Ibig sabihin ay buhay pa ang bata, ngunit hindi yun magtatagal. Nang gabing iyon, muling nagtipo ng mga aswang sa kuweba. May mga nakagapos na tao sa isang sulok. May mga baka, may mga kambing, may mga baboy. At kabilang doon ang nawawalang anak ni Mang Celso. Umiiyak ang bata. Tulungan ninyo ako! Tulong! Tulong! Tumawa ang mga aswang. Huwag kang mag-alala. Hindi ka pa namin kakainin. Pakiusap. Tulungan niyo po ako. Sa araw pa ng kapistahan. Nagtawanan ng mga halimaw. Sa labas ng kuweba ay nakatayo si Supremo Kalansay. Nakatingin siya sa baryo mula sa malayo. Ngunit bigla siyang napalingon sa direksyon ng kubo ni Rindo at Rando. Nawala ang kanyang ngiti. May kakaiba siyang nararamdaman. Isang enerhiya, isang kapangyarihan,
kapangyarihang matagal niya nang hindi nararamdaman. Hindi ordinaryong tao ang dalawang iyon. Mula sa dilim ay lumitaw si Aswang Tuko. Ano po ang inyong utos? Ipunin ang pinakamalakas nating mandirigma. Bakit po? Unti-unting lumabas ang pangilang supremo. Pakiramdam ko, dumating na ang mga mangangaso. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam ng kaba ang pinuno ng mga aswang. Madilim pa ang kalangitan nang magising sina Rando at Rindo. Tahimik ang buong baryo, ngunit alam nilang may isang bata na kasulukuyang nakakulong sa pugad ng mga aswang. Nakaupo si Rindo sa harap ng kanilang maliit na altar habang hawak ang kanyang pulang agimat. Samantala, hinahasa naman ni Rando ang kanyang mahabang itak. Nagniningning ang talim nito sa liwanag ng lampara. Hindi na tayo maaaring maghintay. Alam ko, kapag umabot pa ng ilang araw ang bata roon, baka hindi na natin siya maabutan. Kaya ngayong gabi, tayo ay kikilos. Tumango si Rando. Matagal na silang nangangaso ng mga aswang sa iba't ibang lalawigan. Ngunit kakaiba ang baryong ito. Napakarami ng mga nilalang na nagtatago sa kagubatan. At higit sa lahat, may isang makapangyarihang pinuno na namumuno sa kanila. Pagsikat ng araw ay nagtungo sila sa bahay ni Mang Celso. Nadatnan nilang umiiyak pa rin ang panday. Namumugto na ang mga mata nito. Nang makita ang kambal ay agad itong lumapit. May balita na ba kayo sa anak ko? Nagkatinginan sina Rindo at Rando. Ayaw nilang magbigay ng maling pag-asa. Ngunit alam nilang buhay pa ang bata. Mang Celso, naniniwala kaming buhay pa siya. Biglang lumiwanag ang mukha ng matanda. Totoo ba? Ngunit kailangan naming malaman kung saan siya dinala. Kahit ano ang kailangan ninyo, gagawin ko. Magdasal kayo at huwag kayong mawala ng pag-asa. Napaluwa si Mang Celso. Maraming salamat. Habang naglalakad pabalik ang kambal ay may isang dalagang lumapit sa kanila. Siya si Lina. Anak siya ni Kapitan Lando. Kilalang matapang sa buong baryo. Kayo po ba ang mga bagong salta? Mukhang kami nga. Alam ko na may tinatago kayo. Napangiti si Rando. Talaga? Oo. At ano naman iyon? Hindi kayo ordinaryong tao. Natahimik ang kambal. Matalas pala ang isip ng dalaga. Kapag binabanggit ang mga aswang, hindi kayo natatakot eh. Kapag may nawawala, parang alam ninyo kung ano ang nangyayari. Sino ba talaga kayo? Nagkatinginan ng kambal. Pagkatapos ay ngumiti si Rendo. Mga taong ayaw makakita ng inusinting namamatay. Hindi man nasagot ang tanong ni Lina. Sapat na iyon para lalo siyang maghinala. Pagsapit ng hapon ay nagtungo ang kambal sa kagubatan. May dala silang mga agimat at isang lumang mapa na minana nila sa kanilang yumaong lolo. Ang kanilang lulo ay isa ring tanyag na antingero noon. Ayon sa kanyang mga isinulat, may isang sinaunang kuweba sa bahaging iyon ng kagubatan. At doon umano nagkukuta ang mga masasamang nilalang. Habang naglalakad sila ay napansin ni Rando ang isang sirang sanga. Tingnan mo ito. Lumapit si Rindo. Bagong bali ito ah. May dumaan dito kagabi, malamang. Nagpatuloy sila. Malakalipas ang ilang minuto ay nakakita sila ng bakas ng paa. Ngunit hindi yun paa ng tao. Napakalaki nito at may mahahabang kuko. Aswang to.
Mukhang marami sila. Sa kabilang banda, sa kailaliman ng kagubatan ay nagpupulong naman ang mga aswang. Nasa harapan nila si Supremo Kalansay, nakaupito sa isang tronong yari sa mga buto. Nakayuko ang lahat ng kanyang tauhan. Nasaan ang mga espiya? Lumapit si Aswang Tuko. Supremo, ano ang nalalaman mo? Hindi namin mabasa ang dalawang lalaki. At bakit naman? May mga agimat silang taglay. Biglang tumahimik ang lahat. Ang mga aswang ay likas na takot sa makapangyarihang agimat. Mga antingero. Posible. Unti-unting tumayo ang Supremo. Kung ganon, patayin sila bago nila matuklasan ang ating lihim. Pagsapit ng gabi ay nagsimula ang plano ng kambal. Tahimik silang umalis sa baryo, bitbit ang kanilang mga itak. Nakasuot din sila ng mga agimat sa liig. Habang lumalalim sila sa kagubatan ay lalo nilang nararamdaman ang mabaong hangin. Amoy dugo, amoy kamatayan. Biglang tumigil si Rendo. Bakit? May paparating. Mula sa dilim ay unti-unting lumitaw ang tatlong nilalang. Mapupula ang mga mata, mahahaba ang pangil at baluktot ang mga katawan. Mga aswang. Napangisi ang isa. Kayo pala ang mga bagong salta. Mabango ang dugo ninyo. Matagal na kaming hindi nakakatikim ng antinghero. Dahan-dahang hinugot ni Rando ang kanyang itak. Mukhang hindi kayo aabot sa pista ninyo. Natawa ang mga aswang. Matapang ka. Hindi matapang. Sanay lang pumatay ng halimaw. Galit na sumugod ang tatlo. Mabilis na umiwas si Rando. Kasabay nito ay kumislap ang kanyang itak. Naputol ang kanyang braso ng unang aswang. Naputol ang kanang braso ng unang aswang. Umaalingaw ang sigaw nito sa kagubatan. Kasabay noon ay binigkas ni Rindo ang isang lumang orasyon. Biglang nagliwanag ang kanyang pulang agimat. Sa ngalan ng liwanag, lumayas kayo! Isang malakas na bugso ng enerhiya ang tumamas sa dalawang aswang. Tumilapon ang mga ito sa mga puno. Hindi maaari! Muling sumugod ang ikatlong aswang, ngunit sinalubong ito ni Rando. Tumama ang itak sa leeg nito at sa isang iglap ay napugot ang ulo. Bumagsak ang katawan sa lupa. Unti-unti ito naging abo. Natarantang natitirang dalawang aswang. Hindi nila inaasahan ganoong kalakas ang kambal. Umatras tayo! Sabihin natin sa Supremo! Tumakbo ang mga ito papalayo. Ngunit hindi sila hinabol ni Rendo at Rando. Hinayaan mo sila? Oo. Bakit? Para malaman ng Supremo na papunta na tayo. Napangiti si Rando. Iyon din ang gusto niya. Makalipas ang kalahating oras ay natagpuan nila ang isang malaking kuweba. Mula sa loob nito ay maririnig ang mga iyak at ang amoy ng dugo ay napakalakas. Ito na, tumango si Rendo. Tahimik silang pumasok at doon nila nakita ang nakakagimbal na tanawin. Dosi-dosinak tao ang nakagapos. May mga bata, may matatanda, may mga magsasaka at kabilang doon ang anak ni Mang Celso. Tulong! Tulungan ninyo kami! Biglang napatingin ang lahat sa kambal. Huwag kayong mag-alala. Uuwi kayong buhay. Ngunit bago pa nila mapalaya ang mga bihag, may narinig silang mabigat na yabag. Unti-unting lumitaw mula sa kailaliman ng kuweba ang isang dambuhalang nilalang. Mas malaki kaysa ordinaryong aswang. Mas mabangis, mas nakakatakot. Nakatingin ito sa kambal habang nakangisi.
Kayo pala ang mga mangangaso! Humigpit ang hawak ni Rando sa kanyang itak, samantalang nagsimulang magliwanag ang pulang agimat ni Rendo. Mukhang isa ka sa mga hiniral ng Supremo. Tumawa ang halimaw. Tama ka. Ako si Durog. At dito matatapos ang buhay ninyo. Kasabay ng kanyang dagundong ay nagsimulang manginig ang buong kuweba. Iyanig ng malalakas na yabag ang buong kuweba habang papalapit ang dambuhalang aswang na si Durog. Ang kanyang katawan ay halos kasing laki ng kalabaw. Ang dalawang mata nito ay nagliliyab na parang baga. Mahahabang mga kuko at nakalawit ang makakapal na pangil. Sa likuran niya ay nagsisigawan ng mga bihag. Tulungan ninyo kami! Diyos ko! Si General Durog! Patay na tayo! Ngunit hindi natinag si Rendo at Rando. Maigpit nilang hawak ang kanilang mga itak. Nakatingin sila sa dambuhalang halimaw. Kayo pala ang mga antingero! At ikaw naman ang susunod na mamamatay! Tumawa ng malakas si Durog. Umaalingaw ang kanyang halakhak sa buong kuweba. Marami nang nagsabi niyan. Lahat sila ay naging pagkain ko. Hindi kami katulad nila. Biglang nagdilim ang mukha ni Durog. Tingnan natin. Parang kidlat na sumugod ang dambuhalang aswang. Umuga ang lupa sa kanyang lakas. Mabilis na tumalon si Rando pakaliwa. Kasabay nito ay ibinagsak ni Durog ang kanyang kamao. Kasabay ang malaking bato sa sahig. Nagkalat ang mga tipak sa buong kuweba. Malakas nga! Huwag mo hayaang matamaan ka! Alam ko, muling sumugod si Durog. Ngunit sa pagkakataong ito ay sinalubong siya ni Rando. Kumislap ang kanyang itak. Tumama ito sa braso ng halimaw. Ngunit nagulat siya. Parang bakal ang balat nito. Kaunting sugat lamang ang nalikha. Aba, mahina! Tinadyakan ni Durog si Rando. Tumilapon siya sa isang malaking bato na yanig ang buong kuweba. Kuya! Patay na siya! Ngunit mula sa alikabok ay tumayo si Rando. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang labi. Pagkatapos ay gumiti. Medyo masakit yun ah. Ngayon alam mo na kung gaano ako kalakas. Habang abala si Durog kay Rando ay nagsimulang magdasal si Rendo. Unti-unting lumiwanag ang kanyang pulang agimat. Lumakas ng lumakas ang liwanag nito. Napansin iyon ni Durog. Ikaw, ano ang ginagawa mo? Ang katapusan mo. Biglang itinaas ni Rendo ang kanyang kamay. Isang sinag ng liwanag ang sumabog. Direktang tumama ito sa dibdib ni Durog. Napaatras ang dambuhalang aswang. Muusok ang kanyang balat. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ng takot si Durog. Hindi ordinaryong agimat ang dala ng kambal. Isa itong sinaunang kapangyarihan. Hindi maaari! Sino ba kayo? Dahan-dahang lumapit si Rendo. Kami ang apo ni Maestro Balagtas. Biglang nanlaki ang mga mata ng halimaw. Imposible! Kilala mo pala ang lolo namin. Siya ang pumatay sa daang-daang aswang noon. At ngayon, kami naman. Nagkatinginan ng kambal. Alam nilang natuklasan na nila kung bakit malakas ang reseksyon ng mga aswang sa kanilang presensya. Alam nilang natuklasan na nila kung bakit malakas ang reaksyon ng mga aswang sa kanilang presensya. Takot ang angkan ng mga ito sa pangalan ng kanilang lolo. Takot ang angkan ng mga ito sa pangalan ng kanilang lolo. Sa kabilang banda,
sa kailaliman ng kagubatan ay nararamdaman ni Supremo Kalansay ang nangyayari. Nakaupo siya sa kanyang trono nang biglang manginig ang pulang apoy sa kuweba. Tumayo siya. "Durog!" Lumapit si Aswang Tuko. "Supremo, nakikipaglaban na siya." "Sino po ang kalaban?" Unti-unting nagdilim ang mukha ng pinuno. "Ang mga apo ni Balagtas." Biglang namutla ang lahat ng aswang. Kilala nila ang pangalan ng maalamat na antingero. Samantala, sa loob ng kuweba ay lalo pang umiinit ang labanan. Galit na galit si Durog. Lumabas ang kanyang tunay na anyo. Tumubo ang mga tinik sa kanyang likod. Lalong lumaki ang kanyang katawan. Mas naging nakakatakot siya. "Papatayin ko kayo!" Tumalon siya pataas. Pagkatapos ay bumagsak na parang malaking bato. Nabasag ang sahig. Nagkaroon ng malaking bitak ang kuweba. Nagtakbuhan ang mga bihag sa takot. "Rando! Nakikita ko!" Biglang sumugod si Rando. Kasabay nito ay nagniningning ang kanyang gintong singsing. Lumitaw ang mga sinaunang simbolo sa kanyang braso. Humugong ang hangin. "Ano?" "Ito ang mana ng aming lolo." Sa isang iglap ay bumilis ng husto ang kanyang galaw. Hindi na siya makita ng mga bihag. Parang anino siyang umiikot kay Durog. Sunod-sunod na sugat ang lumitaw sa katawan ng halimaw. "Tumigil ka!" Ngunit hindi huminto si Rando. Kasabay nito ay muling nagdasal si Rendo. Lumitaw ang isang gintong simbolo sa hangin. Unti-unti itong lumaki. Naglabas ng nakakasilaw na liwanag. Napatras si Durog. "Hindi! Tapos na! Hindi pa! Sa ngalan ng liwanag, bumalik ka sa kadiliman!" Sumabog ang gintong simbolo. Direktang tumama ang kapangyarihan sa katawan ni Durog. Umaalingongo ang kanyang nakakabinging sigaw. Unti-unting nabiyak ang kanyang katawan. Nag-abo, naging abo at tuluyang naglaho. Tahimik na bumagsak ang abo sa sahig ng kuweba. Patay na ang unang general ni Supremo Kalansay. Nagdiwang ang mga bihag. May mga umiyak, may mga lumuhod, may mga nagpapasalamat sa Diyos. Lumapit ang anak ni Mang Silso. "Kuya, maraming salamat." Ngumiti si Rando. "Uuwi ka na sa inyong ama." Napaluha ang bata. Ngunit habang pinapalaya nila ang mga bihag ay may napansin si Rindo. May isang malaking pintuang bato sa likod ng kuweba. Punong-puno ito ng sinaunang ukit. Parang may tinatagong lihim. Lumapit siya rito. Biglang nagliwanag ang kanyang agimat. "Ano iyon?" "Hindi ko alam." "Bakit umiilaw ang agimat mo?" Dahan-dahang hinawakan ni Rindo ang bato. Sa isang iglap ay may lumitaw na imahe. Isang dambuhalang nilalang. Mas malaki kaysa kay Durog. Mas nakakatakot kaysa kahit sinong aswang. At nakaluhod dito si Supremo Kalansay. Parang alipin lamang. Nanlaki ang mata ni Rindo. Ano yung nakita mo?" Mabigat ang kanyang tinig ng sumagot. "May mas malakas pa kay Supremo Kalansay." "Ano?" "At mukhang siya ang tunay na pinuno ng mga aswang." Kasabay ng kanyang mga salita ay biglang umihip ang napakalamig na hangin mula sa kailaliman ng kuweba. At mula sa kadiliman ay narinig nila ang isang malalim at nakakatakot na tawa. "Dumating na pala ang mga apo ni Balagtas." Nagkatinginan ng kambal sapagkat alam nilang mas malaking panganib ang naghihintay sa kanila. Nangingilabot ang buong katawan ni Narento at Rando habang umaalingaw sa kubo ang misteryosong tinig mula sa kadiliman.
Hindi nila makita kung sino ang nagsasalita, ngunit sapat ang presensyang kanilang nararamdaman upang malaman nilang hindi ito ordinaryong nilalang. Unti-unting tumahimik ang paligid. Maging ang mga bihag ay natigilan. Pagkaraan ng ilang sandali ay naglaho ang malamig na hangin. Nawala rin ang mahiwagang tinig. Narinig mo yun? Oo. Hindi yun si Supremo Kalansay. Hindi nga. Napatingin muli si Rendo sa malaking pintuang bato. May tinatago ang kuweba na to. Ngunit hindi pa ito ang tamang oras. Tumango si Rendo. Mas mahalaga muna ang mailigtas ang mga bihag. Makalipas ang ilang oras ay nakabalik sila sa baryo kasama ang mga taong kanilang nailigtas. Nagulat ang lahat. Akala ng mga tao ay hindi na nilang muling makikita ang kanilang mga mahal sa buhay. Nang makita ni Mang Silso ang kanyang anak, ay agad niya itong niyakap. Anak! Tay! Pareho silang napaiyak. Maging ang ibang mga tao ay napaluha rin sa tagpong iyon. Lumapit sa Kapitan Lando sa kambal. Kayo ang nagligtas sa kanila? Oo. Paano? Nagkatinginan sina Rendo at Rando. Panahon na upang sabihin ang totoo. Hindi kami ordinaryong tao. Tahimik ang lahat. Kami ay mga antingero. Nagbulungan ng mga tao. May mga nanlaki ang mata. May mga napaatras. Ngunit hindi takot ang kanilang nararamdaman, kundi pag-asa. Lumapit si Nalina. Kaya pala. Hindi ka yata nagulat. Matagal ko nang hinihinala. Napangiti si Rando. Ngunit habang nag-uusap sila ay biglang may isang lalaking tumakbo papunta sa plaza. Hingal na hingal ito. Si Mang Isko, isa sa mga mangangahoy. Kapitan! Ano yon? May nakita akong kakaiba sa gubat. Ano ang nakita mo? Maraming apoy at may mga aswang na nagtitipon-tipon. Biglang naging seryoso ang mukha ng kambal. Nang gabing iyon ay lihim na nagtungo si Rendo at Rando sa isang mataas na bahagi ng kagubatan. Mula roon ay tanaw nila ang isang malawak na clearing at doon nila nakita ang kanilang hinahanap. Daang-daang aswang ang nagtitipon. May mga siga, may mga nakapilang hayop, may mga nakagapos. At doon nila nakita ang kanilang hinahanap. Daan-daang aswang ang nagtitipon. May mga siga, may mga nakapilang hayop, may mga nakagapos ding tao. Sa gitna ay may isang napakalaking altar na yari sa mga bungo. Napaigpit ang hawak ni Rando sa kanyang itak. Mga hayop. Hindi pa yan ang pinakamasama. Napansin nila ang isang malaking estatwa sa likod ng altar. Ang estatwa ay kahawig ng nilalang na nakita ni Rendo sa pangitain. Sa harapan ng altar ay nakatayo si Supremo Kalansay. Nakatingin to sa kanyang mga tauhan. Mga kapatid! Naghiyawan ng mga aswang. Supremo! Supremo! Nalalapit na ang ating dakilang kapistahan. Lalong lumakas ang sigawan. Sa gabing iyon, muling mabubuhay ang ating Panginoon. Biglang nanlaki ang mata ni Rendo at Rando. Panginoon? Kaya pala sila nandurukot ng tao. Tahimik na nagmasid si Rendo. Unti-unti niyang nabubuo ang katotohanan. Nagpatuloy si Supremo Kalansay. Ang dugo ng sandaang tao ang magpapalaya sa kanya. At kapag siya ay nagising, walang makakapigil sa ating paghahari.
Nagiyawan ng mga aswang. "Mabuhay ang dakilang Panginoon! Mabuhay!" Nanlamig ang kambal. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Hindi basta pista ang kanilang pinaghahandaan. Isa itong ritual, isang madugong sakripisyo, at ang mga dinudukot nilang tao ay mga alay. Biglang may narinig silang kaluskos sa likuran. Agad silang lumingon. Ngunit huli na, may 5 aswang na nakapalibot sa kanila. Pinamumunuan ito ng isang babaeng aswang. Mahabang buhok, mapupulang mata, at may hawak na sibat na yari sa buto. Ngumisi ito. "Matagal ko na kayong sinusundan. Mukhang nahuli tayo. Ako si General Morgana. At hindi kayo makakaalis ng buhay." Tumawa si Rando. "Kayo talagang mga aswang. Ano? Mahilig magsalita bago matalo." Nagdilim ang mukha ni Morgana. "Patayin sila!" Agad na sumugod ang mga aswang. Mabilis na umiwas si Rando. Kasabay nito ay pinugutan niya ng ulo ang unang sumugod. Tumalsik ang maitim na dugo. Samantala ay binigkas naman ni Rando ang isang orasyon. Biglang nagliwanag ang kanyang agimat. Tumailapon ng 2 aswang. Ngunit hindi gaya ni Durok. Mas mabilis si Morgana. Sa isang iglap ay nasa harapan na si Rando. Sa isang iglap ay nasa harapan na siya ni Rando. Nagbanggaan ang sibat at titak. Nagliyab ang paligid sa lakas ng kanilang sagupaan. "Hindi kayo makakapigil. Susubukan pa rin namin. Malapit nang magising ang dakilang Panginoon. Hindi habang buhay pa kami. Hindi habang buhay pa kami." Muling nagbanggaan ang kanilang mga sandata. Habang abala si Morgana ay palihim na inilabas ni Rando ang kanyang gintong singsing. Nagningning ito. Unti-unting nabalot ng enerhiya ang kanyang itak. Tapos na ang usapan. Napansin niyo ni Morgana. Bigla siyang kinabahan. Hindi! Ngunit huli na, lumundag si Rando at sa isang mabilis na galaw, isang nakakasilaw na hiwa ang tumama sa katawan ni Morgana. Natigilan ang lahat. Unti-unting lumitaw ang malaking sugat sa dibdib ng General. Nanlaki ang kanyang mata. Imposible! Bumagsa sa lupa at naging abo. Natigilan ang natitirang mga aswang. "Patay si General Morgana! Tumakas na tayo!" Nagpulasan ng mga ito sa takot. Ngunit bago pa makaalis, ang kambal ay may isang bagay na bumagsak mula sa katawan ni Morgana. Isang itim na medalyon. Pinulot ito ni Rando. Pagkahawak niya rito ay may nakita siyang pangitain. Isang lumang templo. Isang dambuhalang nilalang na nakakadina. At sa isang ritual na nagaganap pagdating ng gabi ng kapistahan. Bigla siyang napatras. Ano yun? Mabigat ang kanyang paghinga. Nakita ko kung saan nila bubuhayin ang dakilang Panginoon. Saan? Sa lumang templo ng kadiliman. Gaano kalayo rito? 3 araw na lakad mula rito. Natahimik si Rando. Pagkatapos ay napangiti siya. Mabuti. Bakit? Dahil meron pa tayong oras para pigilan sila. Ngunit hindi alam ng kambal na habang sila'y nag-uusap, sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan, may isang paris na naglalaglablab na mata ang unti-unting nagbukas. Kasabay nito ay umaalingaw ang isang nakakatakot na tinig. "Patayin ninyo ang mga apo ni Balagtas! At ako mismo ang papatay sa kanila!" At muling yumanig ang buong kagubatan. Matapos mapatay si General Morgana, ay agad na bumalik si Rando at Rando sa baryo ng San Isidro. Ngunit habang naglalakad sila pa uwi, ay kapwa nila nararamdaman ang mabigat na panganib na papalapit.
Hindi na simpleng pangangaso ng mga aswang ang kanilang misyon. Nakatalaga na ngayon sa kanilang balikat ang kapalaran ng buong baryo at marahil ang buong lalawigan. Pagsapit ng umaga ay pinatawag ni Kapitan Lando ang lahat ng tao sa plaza. Nais niyang malaman ang totoo. Tahimik na nakinig ang mga tao habang nagsasalita si Rindo. Mga kababayan, hindi pa tapos ang panganib. Nagbulungan ang mga tao. Ano pa bang mas masahol sa mga aswang? Ang pinuno ng mga aswang ay may balak buhayin ng isang sinaunang halimaw. Biglang tumahimik ang lahat. Anong klaseng halimaw? Hindi pa namin alam, ngunit sapat ang kapangyarihan nito upang takutin maging si Supremo Kalansay. Nanlamig ang marami. Kung ang kinakatakutan ng mga pinuno ng mga aswang ay isang nilalang, gaano kaya ito kalakas? Lumapit si Lina. Ano yung kailangan namin gawin? Maganda at huwag lumabas sa gabi. Tumango ang dalaga. Hindi siya duwag, ngunit alam niyang hindi niya kayang kalabanin ang mga nilalang na iyon. Kinahapunan ay naghanda ang kambal sa kanilang paglalakbay. Ayon sa pangitaan ni Rindo, ang lumang templo ay kadiliman. Ayon sa pangitaan ni Rindo, ang lumang templo ay kadiliman ay nasa gitna ng isang masukal na kagubatan sa kabilang bundok. 3 araw ang lakad, ngunit bago pa man sila makaalis ay nilapitan sila ng matandang si Mang Esteban. May seryoso itong mukha. May dapat kayong malaman. Ano iyon, tay? May nakatira sa hilagang gubat. Sino naman, tay? Isang matandang ermentanyo. Nagkitinginan ng kambal. Maigit 50 taon na siyang hindi bumababa sa baryo. At bakit mahalaga siya? Dahil siya lamang ang nakaligtas sa unang pagbangon ng dakilang Panginoon. Biglang naging seryoso ang mukha ni Rindo at Rando. Kinagabihan ay agad silang nagtungo sa hilagang gubat. Habang papalalim sila sa kagubatan ay lalong lumalamig ang hangin. Maging ang mga ibon ay tila umiiwas sa lugar. Pagkaraan ng ilang oras ay nakarating sila sa isang lumang kubo. Napapalibutan ito ng mga halamang gamot. May mga krus na nakatanim sa paligid. May mga agimat na nakasabit sa mga puno. Malakas ang may-ari nito. Oo, biglang bumukas ang pinto. Isang matandang lalaki ang lumabas. Mahaba ang puting balbas. Nakasuot ng kupas na abito. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na parang sa agila. Kanina ko pa kayo hinihintay. Nagulat ang kambal. Kilala niyo kami? Ngumiti ang matanda. Kayo ang mga apo ni Balagtas. Sino po kayo? Ako si Padre Salomon. Ako si Padre Salomon. Nanlaki ang mata ng kambal. Narinig na nila ang pangalan iyon sa mga kwento ng kanilang lolo. Noong kabataan pa raw ni Maestro Balagtas ay mayroon siyang matalik na kaibigan. Isa ring antingero, isa ring mandirigma laban sa kadiliman. At iyon si Padre Salomon. Buhay pa pala kayo? Mukhang hindi pa ako kinukuha ng may kapal. Napangiti si Rando. Pinatuloy sila ng matanda sa kanyang kubo sa loob ng maraming lumang aklat. Sa loob ay may maraming lumang aklat, may mga agimat, may mga krusipiyo, may mga sinaunang sulat kamay, parang isang lihim na aklatan. Makalipas ang ilang sandali ay inilabas ni Padre Salomon ang isang lumang pergamino. Dahan-dahan niya itong ibinuka sa mesa. Lumitaw ang larawan ng isang dambuhalang nilalang. May 4 na sungay, mapupulang mata at katawan na tila gawa sa anino.
Nanlamig ang kambal. Iyon ang nilalang na nakita ni Rindo sa kanyang pangitain. Siya iyon. Tumangwang matanda. Siya, si Bathalang Ulog. Bathalang Ulog? Ang unang hari ng mga aswang. Tahimik ang kambal. 1,000 taon na ang nakakaraan. Sinakop niya ang maraming lupain. Nagpakalat siya ng sakit, kamatayan at lagim. Hanggang siya ay ikinadina ng mga sinaunang antingero. Humigpit ang kamao ni Rindo at gusto siyang buhayin ni Supremo Kalansay. Oo. Biglang tumayo si Padre Salamon. Lumapit siya sa isang lumang baon. Mula roon ay nilabas niya ang 2 bagay. Isang gintong agimat at isang itim na punyal na may mga sinaunang ugit. Ito ang iniwan ng inyong lolo. Nanlaki ang mata ni Narindo at Rando. Para sa amin, alam niyang darating ang araw na ito. Danda-dandahang kinuha ni Rindo ang gintong agimat, samantalang si Rando naman ay tumanggap ng punyal. Agad nilang naramdaman ang napakalakas na kapangyarihan mula rito. Ngunit mag-ingat kayo. Bakit po? Nagdilim ang mukha ng matanda. Dahil hindi lamang si Supremo Kalansay ang inyong kalaban. Ano ang ibig ninyong sabihin? Tahimik na tumingin sa apoy si Padre Salomon. Pagkatapos ay nagsalita. May 3 general si Bathalang Ulog, si Dorok, si Morgana at ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Napahigpit ang hawak ng kambal sa kanilang mga sandata. Sino? Unti-unti naging seryoso ang mukha ng matanda. Si General Banges. Gaano siya kalakas? Siya lamang ang aswang na minsang nakatalo sa inyong lolo. Biglang natahimik ang kubo. Parang tumigil ang hangin. Hindi makapaniwala si Narando at Rindo. Ang kanilang lolo ay alamat ng mga antingero at sa aswang ang minsang nakatalo rito. Hindi makapaniwala si Narindo at Rando. Ang kanilang lolo ay alamat sa mga antingero at isang aswang ang minsang nakatalo rito. Hindi siya napatay noon. Nakatulog lamang siya sa ilalim ng lumang templo. At ngayon, ginigising na siya ng mga aswang. Biglang umugong ang lupa. Nayanig ang buong kubo. Nagkatinginan ang lahat. Kasunod nito ay isang napakalakas na dagundong mula sa kagubatan. Parang may dambuhalang nilalang na naglalakad. Lumabas agad sila ng kubo at sa malayo, sa ibabaw ng bundok, may nakita silang isang higanting anino. Napakalaki nito, mas malaki pa kahit sa anong aswang na nakita nila. At sa dilim ay nagliyab ang 2 mapupulang mata nito. Napasingap si Padre Salomon. Huli na. Ano yon? Siya na. Sino? Mabigat ang boses ng matanda habang nakatitig sa dambuhalang anino. Si General Banges. Kasabay nito ay umaalingangaw sa buong kagubatan ang isang nakakabinging dagundong. Mga apo ni Balagtas, lumabas kayo. Dumating na ako para kunin ang inyong mga ulo. At sa unang pagkakataon mula nang dumating sila sa baryo, naramdaman ni Narindo at Rando ang presensya ng isang tunay na halimaw. Nang umaalingaw sa buong kagubatan ang nakakabiging tinig ni General Banges, ang mga puno ay tila nanginginig. Ang mga ibon ay nagliparan palayo. Maging ang mga mababangis na hayop ay nagsitakbuhan sa takot. Sa tuktok ng bundok ay nakatayo ang dambuhalang anino. Ang 2 mata nito ay nagliliyab sa dilim. Tahimik na nakatingin si Narindo at Rando at Padre Salomon.
Siya ba talaga si General Bangis? Oo, mas malakas siya kaysa sa Kinadurog at Morgana. Hindi hamak na mas malakas. Humigpit ang hawak ni Rando sa kanyang itak, ngunit hindi takot ang kanyang nararamdaman, kundi pananabik. Kung ganoon, siya ang kailangan nating pabagsakin. Napailing si Padre Salomon. Huwag kayong padalos-dalos. Bakit? Hindi pa kayo handa. Dahil hindi pa kayo handa. Biglang tumalon ng tambuhalang nilalang mula sa bundok. Parang lindol na yumanig ang buong kagubatan. Unti-unti itong lumapit at habang papalapit ay lalo nilang nakikita ang tunay nitong anyo. Maigit 12 talampakan ng taas. Punong-puno ng piklat ang katawan. May 2 malalaking sungay. At nakasabit sa likod nito ang isang dambuhalang palakol na yari sa itim na bakal. Ngumisi ang halimaw. Lumabas ang mahahabang pangil nito. Kamukhang kamukha ninyo ang inyong lolo. Kilala mo siya? Siyempre, siya ang nagbigay sa akin ng pinakamalaking piklat sa buong buhay ko. Tinuro niya ang isang malalim na hiwa sa kanyang dibdib. Ngunit bago siya mamatay, tinalo ko siya. Nagdilim ang mukha ni Rendo. Hindi niya alam kung totoo iyon. Ngunit malinaw na may matinding galit ang halimaw sa kanilang lolo. Marami kang sinasabi. Ano? Halika na. Tingnan natin kung gaano ka talaga kalakas. Napangiti si Bangis. Rando! Huwag! Ngunit huli na. Mabilis na sumugod si Rando. Parang kidlat ang kanyang bilis. Kumislap ang kanyang itak. Tinamaan ang dibdib ni Bangis. Ngunit laking gulat niya nang halos walang epekto yon. Ano? Tumawa ng malakas ang halimaw. Mahina! Isang suntok ang pinakawalan nito. Hindi man direktang tumama ay sapat na ang lakas ng hangin upang itapon si Rando. Tumilapon sa isang puno. Nabali ang malaking puno. Rando! Tumayo agad si Rando. Dumuro siya ng dugo. Ngunit nakangiti pa rin. Ngayon lang ito naging masaya. Galit na sumugod si Bangis. Sa pagkakataong ito ay si Rendo ang kanyang target. Inangat ng halimaw ang dambuhalang palakol. Mag-ingat! Bumagsak ang palakol, ngunit mabilis na umiwas si Rendo. Nabiyak ang lupa, nagkaroon ng malaking hukay. Biglang nagliwanag ang bagong agimat ni Rendo. Unti-unti itong nagbuga ng gintong enerhiya. Nagulat si Bangis. Ang agimat ni Balagtas! Tama, at gagamitin ko ito para sa wakasan ka. Itinaas ni Rendo ang kanyang kamay. Lumitaw ang isang napakalaking gintong simbolo sa himpapawid. Nagniningning ang buong kagubatan. Napatras ang maraming aswang na nagmamasid mula sa malayo. Sa ngalan ng liwanag, isang napakalakas na sinag ang tumama kay Bangis. Maalingongo ang sigaw nito. Umusok ang kanyang katawan. Napatras siya ng ilang hakbang. Ngunit pagkaraan lamang ng ilang segundo ay tumawa muli ang halimaw. Imposible. Unti-unting naghihilom ang kanyang mga sugat. Parang walang nangyari. Nanlamig si Rendo. Hindi pa niya nakita ang ganitong kakayahan sa kahit anong aswang. Umatras kayo! Bakit? Hindi ninon siya mapapatay ngayon. Ano? May basbas ng kadiliman ang katawan niya. Kailangan muna ninyong sirain ang pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan. Biglang ngumisi si Bangis. Tama ang matanda. Hindi ninyo ako kayang patayin.
sapagkat nakatali ang aking buhay sa lumang templo ng kadiliman. Nagkatinginan si Narindo at Rando. Mahalagang impormasyon iyon. Ngunit biglang lumitaw ang dosi-dosinang aswang mula sa kagubatan. Napalibutan ng kubo ni Padre Salomon. May mga lumilipad, may mga gumagapang, may mga dambuhalang halimaw. Patayin sila para sa dakilang Panginoon. Huwag silang makatatakas. Napailing si Bangis. Sige, hayaan muna nating mabuhay kayo. Gusto kong makita ang mukha ninyo kapag nabuhay na si Bathalang Ulog. Tumawa siya ng napakalakas. Pagkatapos ay tumalon pabalik sa kagubatan kasama ang kanyang hukbo. Unti-unti silang naglaho sa dilim. Tahimik ang paligid, tanging ang mabigat na paghinga ng kambal ang maririnig. Lumapit si Padre Salomon. Nakita ninyo na ngayon? Oo, hindi siya ordinaryong kalaban. Tumango ang matanda. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang lumang mapa. Inilapag niya ito sa misa sa loob ng kubo. Ito ang daan patungo sa lumang templo ng kadiliman. Ito na ang susunod nating pupuntahan. Ngunit hindi magiging madali. Kailan ba naging madali? Bagyang ngumiti ang matanda. 3 lugar muna ang kailangan ninyong puntahan. Bakit? Dahil naroon ang 3 banal na relikya. At para saan ang mga iyon? Seryosong tumingin si Padre Salomon sa kambal. Ang 3 relikyang iyon lamang ang kayang sumira sa kaliliman ng ang 3 relikyang iyon. Ang 3 relikyang iyon lamang ang kanyang Ang 3 relikyang iyon lamang ang kayang sumira sa kadilimang nagpoprotekta kay General Bangis. Natahimik ang kambal. Ngayon ay malinaw na ang kanilang susunod na misyon. Kailangan nilang hanapin ang 3 relikya bago dumating ang gabi ng madugong kapistahan. Kung mapibigo sila, mabubuhay si Bathalang Ulog at walang makakapigil sa paghahari ng mga aswang. Ngunit sa kabilang panig ng kagubatan, sa loob ng isang sinaunang templo, nakaluhod si Supremo Kalansay sa harap ng isang dambuhalang batong kabaong. Unti-unti nang nabibitak ang mga kadena nito at mula sa loob ay naririnig ang mabagal ngunit napakalakas na tibok. Napangiti ang Supremo. Malapit na, Panginoon. Kasabay nito ay bumukas ng bahagya ang isang mapulang mata sa loob ng kabaong. Madaling araw pa lamang ay naganda na si Narindo at Rando para sa kanilang bagong misyon. Sa loob ng kubo ni Padre Salomon ay nakalatag sa mesa ang lumang mapa. 3 pulang marka ang nakaguhit dito. Ang bawat marka ay kinaroroonan ng isang banal na relikya. Kapag nakuha nila ang 3 iyon, mawawala ang paspas ng kadiliman na nagpoprotekta kay General Bangis. At saka lamang nila ito mapapatay. Tinuro ni Padre Salomon ang unang marka. Ito ang bundok Mapanglaw. Ano ang naroon? Ang cross ng liwanag. Gaano kahalaga iyon? Iyan ang unang relikya na ginagamit laban kay Bathalang Ulog noong sinaunang panahon. Nanlaki ang mata ng kambal. Ngunit mag-ingat kayo. Bakit? Dahil binabantayan iyon ng isang nilalang na hindi tao at hindi rin aswang. Nagkatinginan si Narindo at Rando, ngunit hindi sila umatras. Pagkatapos ng magpaalam ay agad silang naglakbay. Tinahak nila ang makapal na kagubatan. Tumawid sila sa malalim na ilog at umakyat sa matatarik na bundok. Lumipas ang halos buong araw bago nila narating ang bundok Mapanglaw. Madilim ang paligid. Kahit tirik ang araw ay tila laging maulap sa lugar. Walang maririnig na huni ng ibon. Walang hayop na gumagala. Parang patay ang buong bundok.
Nakakakilabot ang lugar na ito. Ramdam mo ba? Oo, may nagmamasid sa atin. Biglang umihip ang malamig na hangin. Kasabay nito ay may narinig silang yabag. Dahan-dahang lumabas mula sa mga puno ang isang matandang lalaki. Mahabang buhok nito, nakasuot ng lumang bahag at may hawak na sibat na yari sa kahoy. Sino kayo? Mga manlalakbay po. Napangisi ang matanda. Sinungaling. Aba, nararamdaman ko ang inyong mga akimat. Tahimik na pinagmasdan sila ng matanda. Kayo ba ang mga apo ni Balagtas? Nagulat ang kambal. Kilala ninyo ang aming lolo? Nakasagupa ko siya noon. Sino po kayo? Tumayo ng tuwid ang matanda. Ako si Apo Dumagat, ang tagapagbantay ng Cross ng Liwanag. Naalala agad ni Narindo ang isa sa mga kwento ng kanilang lolo. Isang misteryosong mandirigma na namumuhay mag-isa sa kabundukan. Sinasabing hindi siya tumatanda at binabantayan niya ang isang banal na relikya sa loob ng maraming dekada. Kailangan namin ng Cross ng Liwanag. Alam ko. Maaari ba ninyo itong ibigay sa amin? Napailing ang matanda. Hindi ganong kadali. Bakit? Dahil hindi lahat ng may agimat ay karapat dapat humawak ng banal na relikya. Napangiti si Rando. Ano ang kailangan namin gawin? Biglang naging seryoso ang mukha ni Apo Dumagat. Talunin ninyo ako. Tahimik ang paligid. Nagkatinginan si Narindo at Rando. Yun lang? Yun lang. At kapag nanalo kami, kukunin ninyo ang relikya. At kapag natalo kami, napangisi ang matanda. Uuwi kayong sugatan. Tumawa si Rando. Mukhang masaya to ha. Hindi nagsayang ng oras si Apo Dumagat. Sa isang kisap mata ay nawala sa isang kinatatayuan. Mabilis! Lumitaw siya sa likuran ni Rando. Agad na naiharang ni Rando ang kanyang itak. Ngunit nagulat siya. Napakalakas ng matanda. Tumilapon siya ng ilang metro. Aba, masyado kang kampante. Kasabay nito ay sumugod naman si Rando. Nagniningning ang kanyang agimat. Isang bugso ng liwanag ang pinakawalan niya. Ngunit mabilis na umiwas si Apo Dumagat. Parang hangin itong gumalaw. Hindi ordinaryong tao ito. Sigurado ka riyan. Tumagal ng halos isang oras ang kanilang laban. Paulit-ulit silang sumusugod. Paulit-ulit silang nabibigo. At sa bawat galaw ni Apo Dumagat ay para siyang nakakahula ng kanilang susunod na kilos. Sa wakas ay huminto ang matanda. Tama na. Hingal na ang kambal. Hindi ka pala tao. Napangiti ang matanda. Tao pa rin. Ngunit maraming taon na akong nagsanay. Biglang nagsalita si Rendo. Hindi lakas ang sinusubok mo. Napatingin si Apo Dumagat sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Kanina mo pa kami kayang talunin. Ngunit hindi mo ginawa. May iba kang sinusukat. Unti-unting numiti ang matanda. Tama. Ano yon? Ang inyong puso. Tahimik ang paligid. Maraming antingero ang dumating dito. Lahat sila gusto ng kapangyarihan. Ngunit kayong dalawa, ang nais ninyo ay iligtas ang iba. Tumango siya. Kayo ay karapat-dapat. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa isang malaking bato. Inilapat niya ang kanyang palad dito. Biglang yumanig ang lupa. Unti-unting bumukas ang bato at mula rito ay lumabas ang isang nakakasilaw na liwanag. Sa gitna nito ay nakalutang ang isang gintong krus. Napakaganda nito at napakalakas ng enerhiyang ibinububuga. Ang krus ng liwanag. Lumapit si Rindo. Nang hawakan nito ay biglang nagliwanag ang buong bundok. Kasabay nito ay may nakita siyang pangitain. Nakita niyang lumang templo ng kadiliman.
Nakita niyang Supremo Kalansay. Nakita niya si General Bangis. Ngunit may isa pa. Isang babae. Isang magandang babae na nakasuot ng itim. Nakangiti ito habang nakatayo sa tabi ng kabaong ni Bathalang Ulog. Biglang napatras si Rendo. Ano ang nakita mo? Mabigat ang kanyang paghinga. May isa pang general? Ano? Hindi natin siya nakikita. Ngunit siyang pinakamalapit kay Batang Ulog. Nanlaki ang mata ni Apo Dumagat. Hindi maaari. Kilala mo siya? Namutla ang matanda. Kung siya ang iniisip ko, mas mapanganib siya kaysa kay Bangis. Kasabay ng kanyang sinabi ay biglang umihip ang napakalamig na hangin at sa malayong bahagi ng kagubatan ay umaalingaw ang tawa ng isang babae. Malapit na kayong mahuli, mga apo ni Balagtas. At hindi nila alam na sa mga sandaling iyon, may isang pares ng papulang mata ang lihim na nagmamasid sa kanila mula sa kadiliman. Pagkatapos makuha ni Rendo at Rando ang krus ng liwanag, ay hindi agad nawala sa isip ni Rendo ang pangitayang kanyang nakita. Paulit-ulit niyang naalala ang magandang babaeng nakasuot ng itim. Nakatayo ito sa tabi ng kabaong ni Bathalang Ulog. Nakatayo ito sa tabi ng kabaong ni Batang Ulog at tila siya ang tunay na tagapagbantay nito. Habang naglalakad sila pababa ng bundok mapanglaw ay napansin iyon ni Rando. Tahimik ka, may iniisip lang tungkol doon sa babae. Napatingin si Rando sa kanyang kapatid. Oo, hindi maganda ang pakiramdam ko tungkol sa kanya. Pareho tayo. Kasabay nilang naglalakad si Apo Dumagat. Nais nitong ihatid sila hanggang sa paanan ng bundok. Habang naglalakad ay bigla itong nagsalita. May alam akong isang nilalang na tumutugma sa paglalarawan mo. Sino siya? Huminto ang matanda. Mabigat ang kanyang mukha. Si Reyna Lamilla. Biglang natahimik ang kambal. Reyna? Siya ang pinakamatalik na tagapaglingkod ni Bathalang Ulog. Isa rin ba siyang aswang? Hindi lamang siya aswang. Siya ang ina ng maraming uri ng aswang na gumagala ngayon. Nanlamig ang kambal. 1,000 taon na siyang nabubuhay. Marunong siya ng mahika. Marunong siyang magpalit ng anyo. At higit sa lahat, huminto siya. Marunong siyang maglinlang ng puso ng tao. Tahimik na nagpatuloy ang kanilang paglalakad. Pagsapit ng gabi ay nagtayo sila ng maliit na kampo sa gilid ng kagubatan. Nagsindi sila ng apoy at doon muna nagpahinga. Habang natutulog si Rando at si Apo Dumagat ay gising pa si Rendo. Nakatanaw siya sa mga bituin. Hindi siya mapakali. May kakaiba siyang nararamdaman. Parang may nagmamasid sa kanya. Biglang umihip ang malamig na hangin. Napatayo siya. Hinugot niya agad ang kanyang itak. Sino ka? Walang sumagot. Ngunit maya-maya ay may lumitaw na isang babae mula sa dilim. Nakasuot ito ng maitim na damit, mahabang buhok, napakaganda ng muka at pamilyar na pamilyar sa kanya. Nanlaki ang mata ni Rendo. Ikaw? Ngumiti ang babae. Mukhang nakita mo na ako sa iyong pangitain. Umigpit ang hawak ni Rendon sa kanyang itak. Reyna Lamilla. Bagyang yumuko ang babae. Tama. Biglang nagising si Rando at Apo Dumagat. Agad silang tumayo. Aswang! Mag-ingat! Ngunit hindi gumalaw si Lamilla. Patuloy lamang siyang nakangiti. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako naparito para makipaglaban. Napailing si Rando. At inaasahan mong maniwala kami? Ngumiti ang babae.
Kung gusto ko kayong patayin, matagal ko nang ginawa. Hindi makasagot si Rando dahil alam niyang may katotohanan ang sinabi nito. Unti-unting lumapit si Lamia. Napakalapit ninyo sa katotohanan. Ano ang gusto mo? Biglang nawala ang ngiti sa kanyang muka. Umalis na kayo. Nagulat ang lahat. Ano? Tigilan ninyo ang paghahabol kay Bathalang Ulog. At bakit naman gagawin yon? At bakit namin gagawin yon? Napayuko si Lamia. Parang may mabigat siyang iniisip. Dahil kapag nagising siya, kahit ako ay hindi ko na siya makokontrol. Nanlaki ang mata ng kambal. Ano ang ibig mong sabihin? Unti-unting tumingin si Lamia sa kanila. Hindi alam ni Supremo Kalansay ang buong katotohanan. Ano ang ibig mong sabihin? Unti-unting tumingin si Lamia sa kanila. Hindi alam ni Supremo Kalansay ang buong katotohanan. Akala niya magiging kantimpala niya ang kapangyarihan. Ngunit kapag nagising si Bathalang Ulog, papatayin niya ang maging ang sarili niyang tagasunod. Tahimik ang paligid. Tanging ang pagsiklag ng apoy ang maririnig. Kung gayon, bakit mo siya tinutulungan? Biglang naging malungkot ang mukha ni Lamia. Dahil nakatali ang aking buhay sa kanya. Hindi agad nakapagsalita ang kambal. Kapag namatay siya, mamamatay rin ako. Biglang nakaramdam ng awa si Rendo. Ngunit mabilis niya itong itinaboy sa kanyang isip. Hindi niya maaaring kalimutan na isa pa rin itong nilalang ng kadiliman. Kung ganoon, bakit ka narito? Huminga ng malalim si Lamia. Dahil gusto kong bigyan kayo ng Dahil gusto kong bigyan kayo ng pagkakataong mabuhay. Biglang umugong ang lupa. Nagulat ang lahat. Kasabi nito ay may narinig silang malakas na dugundong mula sa malayo. Parang may dandaang nilalang na papalapit. Biglang napalingon si Lamia sa direksyon ng kagubatan. Nahuli na nila ako. Sino? Sa unang pagkakataon ay nakitaan ng takot ang mukha ni Lamia. Si Bangis. Sunod-sunod ay yumanig ang lupa. Nagsimulang mabali ang mga puno. Nagliparan ng mga ibon. At mula sa kadiliman ay lumitaw si General Bangis kasama ang daang-daang aswang. Ngunit hindi lamang iyon, may dala silang isang malaking karwahing bakal. At sa loob nito ay may nakagapos na mga tao. Mga lalaki, mga babae at mga bata. Nanlaki ang mata ni Rendo. Mga bihag. Tumawa si Bangis. Eksakto! Itinaas niya ang kanyang palakol. Isasama namin sila sa kapistahan. Nagsisigawan ng mga bihag. Tulungan ninyo kami. Maawa kayo. Huwag ninyo kaming dalhin. Umigpit ang kamao ni Rando. Hindi ko na sila hayaang makalis. Ngumisi si Bangis. Subukan mo! Biglang nagliwanag ang krus ng liwanag sa kamay ni Rendo. Kasabay nito ay nagliwanag din ang gintong agimat. Unti-unting numiti si Apo Dumagat. Mukhang magsisimula na naman ang digmaan. At sa gitna ng madilim na kagubatan, naghanda si Rendo at Rando laban sa hukbo ng mga aswang. Habang sa malayo, patuloy na nagbibitak ang mga kadena ng kabaong ni Bathalang Ulog. Nanginginig ang lupa habang papalapit ang hukbo ng mga aswang. Sa harapan nila ay nakatayo si General Bangis. Sa likuran nito ay daan-daang nilalang ng kadiliman. May mga aswang na may pakpak, may mga dambuhalang halimaw, may mga gumagapang na tila higanting butiki. At sa gitna ng kanilang hanay ay ang karwahing bakal na puno ng mga bihag. Nagsisigawan ng mga ito sa takot.
Tulungan ninyo kami. Huwag ninyo kaming pababayaan. Diyos ko. Humigpit ang kamao ni Rando. Nanginginig sa galit ang kanyang katawan. Hindi ko hayaang may madagdag. Hindi ko hayaang may madagdag pang alay sa pista ninyo. Tumawa si Bangis. At paano mo kami pipigilan? Dahan-dahang umabanti si Rindo. Hawak niya ang krus ng liwanag. Nagniningning ito sa gitna ng dilim. Sa gabing iyon, wala kayong madadala kahit isang inosente. Biglang nagsigawan ng mga aswang. Patayin sila! Para kay bathalang ulog! Sugurin sila! At nagsimula ang madugong labanan. Parang rumaragas ang baha ang mga aswang. Ngunit hindi natinag ang kambal. Halika na! Parang kidlat siyang sumugod. Kumislap ang kanyang itak. Napugutan ang ulo ng unang aswang. Bumagsak ang pangalawa at naging abo ang pangatlo. Samantala itinaas naman ni Rindo ang krus sa liwanag. Lumayas kayo mga anak ng kadiliman. Isang nakakasilaw na bukso ng banal na enerhiya ang sumabog. Dosi-dosinang aswang ang natamaan. Nagsigawan ng mga ito habang natutupok. Nasusunog ako! Tulong! Mula sa likuran ay ngumiti si Apo Dumagat. Hindi na sila mga bata. Humawak siya sa kanyang sibat. Pagkatapos ay sumugod din. Sunod-sunod ang aswang ang bumagsak. Sunod-sunod na aswang ang bumagsak sa bawat hampas niya. Kahit matanda na ay nakakatakot pa rin ang kanyang bilis. Ngunit hindi natitinag si General Bangis. Nakatayo lamang siya, pinagmamasdan ng nangyari. Mahusay! Mahuhusay! Ngunit hindi sapat! Bigla niyang tinaas ang kanyang dambuhalang palakol. Tumama ito sa lupa. Agad na nagkaroon ng malaking bitak. Parang lindol na yumanig ang buong kagubatan. Napatras si Rindo at Rando. Malakas pa rin ang hayop na to. Biglang tumalon si Bangis at sa isang iglap ay nasa harapan na siya ni Rindo. Nagbanggaan ang kanilang mga sandata. Napaurong si Rando. Nanlamig ang kanyang mga kamay dahil sa lakas ng halimaw. Iyan lang ba? Ha? Muling umatake ang aswang. Tumama ang palakol sa dibdib ni Rando. Tumilapon siya sa mga puno. Nagkabali-bali ang mga kahoy sa kanyang dinaanan. Rando! Agad siyang sumugod upang tulungan ang kapatid. Ngunit hinarang siya ng daan-daang aswang. Huwag siyang makalapit! Napalibutan si Rindo. Samantala ay dahan-dahang tumayo si Rando. May dugo sa kanyang bibig, ngunit nakangiti pa rin siya. Masakit yun ah. Tumawa si Bangis. Gusto ko ang tapang mo. Sayang at mamamatay ka ngayon. Sa kabilang panig ng labanan ay mabilis na pinalaya ni Apo Dumagat ang mga bihag. Isa-isang nabuksan ng kadena. Tumakbo kayo. Salamat. Magpalain ka ng Diyos. Nagsimulang tumakas ang mga bihag. Ngunit may ilang aswang ang humabol sa kanila. Biglang may isang anino ang lumitaw. Sunod-sunod na bumagsak ang mga aswang. Nagulat si Apo Dumagat. Ikaw? Mula sa dilim ay lumabas si Rina Lamia. Hindi ko hayaang madamay ang mga inosente. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Tinutulungan mo kami? Napangiti ang... Tinutulungan mo kami? Napangiti ng mapait si Lamia. Hindi. Tinutulungan ko ang sarili ko. Sa unang pagkakataon ay lumaban siya laban sa hukbo ng mga aswang. Samantala ay patuloy ang laban ni Bangis at Rando. Sunod-sunod ang kanilang banggaan. Parang kulog ang bawat hampas. Ngunit habang tumatagal ay napapansin ni Rando ang isang bagay. Sa tuwing nasusugatan si Bangis, may itim na usok na lumalabas sa kanyang katawan. At ang usok na iyon ay tila lumilipad patungo sa malayong direksyon. Rindo! Narinig siya ng kanyang kapatid. Ano yun? Tama si Padre Salomon. May pinagmumula ng kapangyarihan niya. Biglang naalala ni Rindo ang sinabi ng matanda.
Nakaugnay ang buhay ni Bangis sa lumang templo ng kadiliman. Nanlaki ang kanyang mata. Kaya pala, ngunit bago pa sila makapag-isip ng plano ay biglang nagdilim ang kalangitan. Huminto ang langit, pati ang mga aswang, pati si Bangis. Unti-unting napatingin ang lahat ng silangan. May isang napakalaking haligi ng pulang liwanag ang sumabog mula sa direksyon ng lumang templo ng kadiliman. Nayanig ang buong kagubatan. Nayanig ang bundok. Nayanig ang buong baryo ng San Isidro. Nanlamig ang mukha ni Lamia. Hindi. Napalingon si Bangis at sa unang pagkakataon ay ngumiti siya ng buong galak. Ano ang nangyayari? Mabigat ang boses na Lamia nang sumagot. Nabasag na ang unang kadena. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig ang tinig ni Lamia. Malapit na. Malapit nang magising ang bathalang ulog. Kasabay ng kanyang sinabi ay isang nakakabinging dagundong ang umaalingongo mula sa direksyon ng templo. At mula sa kalangitan ay narinig nila ang isang napakalalim na nakakatakot na tinig. Aking mga alipin, paparating na ako. Nanlamig ang dugo ng lahat ng naroroon sapagkat alam nilang nagsimula na ang tunay na kapahamakan. Umaalingaw-ngaw ang buong kagubatan. Ang nakakatakot na tinig ni Bathala. Umaalingaw-ngaw ang buong kagubatan. Ang nakakatakot. Umaalingaw sa buong kagubatan ang nakakatakot na tinig ni Bathalang ulog. Aking mga alipin, paparating na ako. Nanginginig ang lupa, nagbibitak ang mga puno, maging ang mga puno ay tila yumuyuko sa mabigat na presensya ng sinaunang hari ng mga aswang. Tahimik ang lahat, maging si General Bangis ay napaluhod, kasama niyang daang-daang aswang. Mabuhay ang dakilang Panginoon! Mabuhay! Mabuhay! Ngunit hindi nakisabay si Narindo at Rando, bagkus ay lalo silang nagigpit ng hawak sa kanilang mga sandata. Hindi tayo maaaring magtagal dito. Kailangan nating makarating sa templo. Lumapit si Lamia, baka sa kanyang mukha ang pag-aalala. Kapag tuluyang nabasag ang huling kadena, wala nang makakapigil sa kanya. Ilang oras pa. Tahimik si Lamia pagkatapos ay sumagot. Bago sumikat ang araw, nanlaki ang mata ng lahat. Nagpaikli ang kanilang oras. Biglang tumawa si General Bangis. Huli na! Muling itinaas ito ang kanyang dambuhalang palakol. Hindi kayo makakarating sa templo! Agad siyang sumugod. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi umatar si Rindo. Nagniningning ang krus ng liwanag. Kasabay nito ay lumiwanag ang bagong agimat na ibinigay ni Padre Salomon. Rando, naiintindihan ko. Sabay nilang inilabas ang kanilang kapangyarihan. Isang napalaking bugso ng banal na enerhiya ang sumabog. Napaatras si Bangis. Napatid ang kanyang pag-atake. Ano? Sa unang pagkakataon ay nakita nilang lumitaw ang isang itim na tanikala sa katawan ng halimaw. Parang aninong nakadugtong sa kanyang dibdib. At ang kabilang dulo nito ay nakaturo sa direksyon ng lumang templo ng kadiliman. Nakikita ko na, ako rin. Iyon ang ugat ng kanyang kapangyarihan. Ngunit bago pa sila makagalaw ay nagsigawan ng mga aswang. Protektahan si Bangis! Para sa dakilang Panginoon! Dahan-dahang nilalang ang sumugod. Ako ang bahala rito. Nagulat ang kambal. Sigurado ka? Ngumiti si Lamia. Sa unang pagkakataon ay tila wala siyang bahid ng kasamaan. Kapag nagising si Bathalang ulog, mamamatay rin ako. Kaya tapusin niyo na ito. Tumango si Narindo at Rando. Kasama si Apo Dumagat ay agad silang tumakbo patungo sa lumang templo ng kadiliman. Makalipas ang ilang oras na walang tigil na pagtakbo na narating nila ang sinaunang templo,
Napakalaki nito, yari sa itim na bato. Punong-puno ng mga ukit ng mga halimaw. At sa gitna nito may napakalaking pintuan. Ngunit may naghihintay sa kanila, si Supremo Kalansay. Nakatayo ito sa harapan ng templo, napapalibutan ng maitim na enerhiya. Sa wakas, hinugot nito ang kanyang mahabang itak. Matagal ko kayong hinintay. Humakbang si Rindo. Tabi, tumawa ang Supremo. Hindi. Hindi mo matatapos ang inyong paglalakbay. At nagsimula ang huling laban. Nagbanggahan ang kanilang mga kapangyarihan, nabasag ang mga haligi ng templo, nagliparan ng mga bato. Napakalakas ni Supremo Kalansay. Mas malakas kaysa kay Nadurog at Morgana. Ngunit ngayon ay hawak na ni Rindo at Rando ang kapangyarihan ng krus ng liwanag. Para ito sa lahat ng taong pinatay mo. Tinamaan ng kanyang itak ang dibdib ng Supremo. Kasabay nito ay inilabas ni Rindon ang buong lakas ng kanyang agimat. Magwakas ka na! Isang napakalakas na sinang ng liwanag ang tumama sa pinuno ng mga aswang. Unti-unting nagduwanag ang kanyang katawan. Hindi! Panginoon! Iligtasin niyo ako! Ngunit walang sumagot. At sa loob lamang ng ilang sandali, naging abo si Supremo Kalansay. Tuluyan nang namatay ang pinuno ng mga aswang. Agad silang pumasok sa loob ng templo, ngunit huli na. Sa gitna ng dambuhalang bulwagan ay naroon ang napakalaking kabaong. Wasak na ang halos lahat ng kadina nito. Isa na lamang ang natitira at unti-unti na rin itong nabibitak. Bilisan ninyo! Tumango si Rindo at Rando, ngunit biglang sumabog ang kabaong. Tumalsik ang mga bato. Nayanig ang buong templo. Nagkaroon ng malaking pitak ang sahig at mula sa usok may isang dambuhalang nilalang na lumabas. Mas mataas pa sa dalawang ito. Mas mataas pa sa dalawang tao. May 4 na sungay, mapupulang mata at katawan na tila gawa sa buhay na kadiliman. Nagising na si Bathalang Ulog. Sa wakas, malakaya na ako. Nanlamig ang dugo ng lahat. Ngunit bago pa makakilos ang halimaw ay itinaas ni Rindo ang krus ng liwanag. Kasabay nito, inilabas ni Rando ang itim na punyal na iniwan ng kanilang lolo. Biglang nagniningning ang 2 banal na relikya. Ano? Sa unang pagkakataon ay nakitaan ng takot ang sinaunang hari ng mga aswang. Ito ang dahilan kung bakit kami narito. Para tapusin ang sinimulan ng aming lolo. Sabay nilang sinaksak ang kapangyarihan ng 2 relikya sa huling kadena. Sumabog ang kadena na nakakasilaw na liwanag. Kasabay nito ay nabalot si Bathalang Ulog ng banal na enerhiya. Hindi! Imposible! Patuloy siyang nilabon ng liwanag. Bumalik ka sa kadiliman at huwag ka nang babalik kailanman. Isang huling pagsabog ang yumanig sa buong templo at sa wakas naglaho si Bathalang Ulog. Naging abo at tuluyang naglaho sa hangin. Pagsikat ng araw ay tuluyan nang naglaho ang kadiliman sa paligid ng baryo. Unti-unting nagsibalikan ang mga ibon. Muling sumigla ang kagubatan at nawala ang mga natitirang aswang. Sa baryo ng San Isidro ay sinalubong ng mga tao si Rindo at Rando bilang mga bayani. Utang namin sa inyo ang aming buhay. Hindi namin kayo malilimutan. Salamat sa inyong dalawa. Ngumiti lamang ang kambal. Pagkaraan ng ilang araw ay nagpaalam sila sa baryo. May iba pa silang lugar na kailangang tulungan. May iba pa silang kasamaan na kailangang labanan. Habang papalayo sila, napangiti si Rando. Saan tayo susunod? Napatingin si Rindo sa malayong kabundukan kung saan may mga taong nangangailangan. At habang naglalakad ang kambal sa ilalim ng sumisikat na araw, nagsimula naman ang panibagong alamat ng 2 antingirong sina Rindo at Rando, ang magkambal na tagapuksa ng mga aswang. Wakas.